Diretso akong naglakbay sa ibang mundo. Bagaman ako ngayon ang pinuno ng pamilya Lin. Pero isa akong pinuno walang pera. Ubus na ang pera dahil sa dating pinuno. Isang bakuran lang ang iniwan sa akin. At lahat ng mga katulong ay umalis na rin. Simula sa isang bakuran lang, lahat ng yaman ay kailangan kong pagsikapan. Sa lahat ng mga naglalakbay, mukhang ako ang pinakamasamang kalagayan. Bata, panahon na para magbayad ka. May utang pa ang iyong ama sa aming buwang pamilya ng 3,000 espiritual na bato. Kung hindi ka makakapagbigay ng 3,000 mid-grade na espiritual na bato ngayon, ang bakuran ng inyong Lin pamilya ay magiging pag-aari na ng aming buwang pamilya. Ayos lang. Ayos lang. Huwag nang sabihing 3,000 medium na espiritual na bato na. Kahit isang mababang uri na espiritual na bato. Ngayon, hindi ko na kayang ilabas yan. Hindi naman ako dumating dito at agad na nagkalat sa kalye, di ba? Ding! Ang sistema ng walang kapantay na gastador ay na-activate na. O sistema. Ang sinasabing benepisyo ng mga nakatawid. Tama na ang dating mo. Ano ang layunin ng sistema mo? Ang sistema namin. Ang layunin ng sistemang ito ay palakasin ang sarili sa pamamagitan ng paggasta. Ang pangalan ng sistemang ito ay nagsasaad na ang layunin ay palakasin ang sarili sa pamamagitan ng paggasta. Ang ibig sabihin ng sistema ng Guixi ay palakasin ang sarili sa pamamagitan ng paggasta. Ang pangalan ng sistemang ito ay nangangahulugang palakasin ang sarili sa pamamagitan ng paggasta. Ikaw na ang bahala sa paggasta. Kumuha ng puntos sa pagweste. Tinutulungan ka ng sistema na maging mas malakas. Nagpapalabas din ang sistema ng mga gawain. Sa pamamagitan ng pagtapos ng mga gawain, makakakuha ka ng puntos sa pagweste. Maaaring gamitin ang puntos para mapalakas ang iyong kakayahan. At para sa mga papremyo. Naintindihan ko na. Hindi ba't parang direktang paggasta lang sa pagweste ang sistemang ito? Madali. Antas ng pagsasanay sa pagpapalayas. Walang limitasyong zero na espiritual na bato. Ayos. Nasa laban na ang walang limitasyong espiritual na bato. Maglabas ng misyon. Pamamaraan ng pagbabayad ng utang. Gantimpala sa matagumpay na misyon, 100 na puntos ng pag-aaksaya. Mukhang hindi mo maibigay ang 30,000 mid-grade spirit stones ngayon. Kaya't ibigay mo na lang ang iyong bakuran. Jinset, matagal nang may utang ang aking ama sa iyong pamilya ng spirit stones. Nakakaramdam din ako ng labis na kahihiyan. Ganito na lang, upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad. Ibabalik ko sa iyong pamilya ang 300,000 mid-grade spirit stones, kasama ang interes. Ilan bang 300,000 mid-grade spirit stones yan? Tama, ito ay 300,000 mid-level na espiritual na bato. Sa wakas, matagal na akong may utang sa inyo. Nahihiya na ako para sa aking ama. Hindi, sandali. Kung talagang mayroon kang 300,000 mid-level na espiritual na bato, bakit mo pa ito pinatagal? Ikaw, tiyak na niloloko mo ako. Ikaw ay isang walang kwentang tao sa antas ng mortal. Samantalang ako ay nasa antas ng mortal na 5 na. Una, sisirain kita, pagkatapos ay kukunin ko ang iyong bakuran. Sinasabi na may 300,000 mid-grade na espiritual na bato, paano ka pa hindi maniniwala? Akala ko ang 300,000 mid-grade na espiritual na bato ay kayang punuin ang buong bulwagan. Ngunit sa katunayan, nagawa lang itong maging isang maliit na bundok. Walang kahit anong kapangyarihan. Narito na, magandang simula. Sa isang iglap, nakakuha ako ng 200 puntos ng pag-aaksaya. Talagang karapat dapat ako dito. Susunod, kailangan ko lang mag-aksaya ng labis. Ang dami ko talagang puntos sa pagwawaldas. Ano nang nakita ko? Kahit sa panaginip, hindi ko inakalang makakakita ako ng ganito karaming spirit stones. Nagnakaw ka ba o ano? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming spirit stones? Hindi mo na kailangang alamin yan. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ang mga spirit stones na ito pa uwi. Tapos, quits na tayo. Kahit paano siya nakarating dito. Napakaraming mid-tier na espiritu na bato. Pwede ko nang i-hire ang isang sobrang lakas na tao. Kung kukunin ko lahat talaga. Di sana mapapabagsak ako agad na parang basura. Kailangan ko lang kunin yung 30,000 mid-tier na espiritu na bato. Ibabalik ko na lang sa'yo yung ibang espiritu na bato. Anong klaseng bagay ito? Ang pagkatalo sa pera ay magdadala ng 100 beses na bawas sa mga puntos ng pagkatalo. May utang pa ako sa sistema. Nasa 19,800 puntos ng pagkatalo, di ba? Naiintindihan ko na. Sa tingin mo, masyadong nakakapagod ang dalhin lahat ng mga espiritu ng bato pabalik, di ba? Narito ang 100,000 mababang uri ng espiritu ng bato. Gamitin mo ito para bumili ng puwang na singsing. Maaari mong dalhin ang 300,000 katamtamang uri ng espiritu ng bato. At saka yung espasyo na singsing. Gawin mo na lang itong bayad sa paglipat mo. Ito ba talaga ang Lin pamilya na kilala kong mahirap? Paano ngayon ay may 100,000 espiritual na bato na parang kasing dali lang? Kumuha ka na, kung hindi, papatayin kita agad. Kung hindi mo ibibigay ang pera, papatayin mo ako para manahimik. Ang astig ng paraan ng pagbabayad, pero gusto ko ito. Sa bahay, ang allowance ko lang ay 10,000 mababang antas na espiritual na bato bawat buwan. Kung makakapit lang sa malaking binti na ito. Si Hipiaoling ay kalahating buhay. Hindi pa nakatagpo ng isang matalinong pinuno. Kung hindi mo ako itatakwil, handog kong tawagin kang Amang Ligaya. Amang Ligaya, pakiusap, tanggapin mo ang aking pagsamba. Mabuting anak, bumangon ka na.
Bigla na lang lumitaw ng ganito kalaking mabuting anak. Nag-iisa akong gumagastos. Pero hindi ito kasing laki ng gastos ng dalawa. Si Wang He ay isang mayamang binata. Dapat mas magaling siyang gumastos kaysa sa akin. Umangat na, umangat na. Isa na rin akong nakasandal sa mayayamang tao. Dalhin mo muna ang mga espiritual na bato na ito at ipasa. Pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Ngayon mayroon na akong 300 na puntos sa pag-aaksaya. Kailangan kong bahagyang itaas ang aking lakas. Ang mundo na ito ay nahahati sa mga antas ng pagpapalakas ng ki at mga karaniwang tao. Pagpapalakas ng ki, siyam na antas ng tao. Pagpapalakas ng ki, ako ang nasa pinakababa sa antas na iyon. Pagpapalakas ng ki at mga karaniwang tao. Sistema, unahin mong gumastos ng 100 upang bumili, para umakyat sa antas ng pagpapalakas ng enerhiya. Ganito ba ang pakiramdam ng sobrang bilis na pag-angat ng lakas? Parang masarap, parang nagbabad sa mainit na bukal. Amang pamilya, naibigay ko na ang lahat ng mga espiritu na bato. Hala, amang pamilya, nagkakaroon ka na ba ng pag-angat sa antas? Sa antas ng mortal na 5 hakbang, mortal na 6. Hindi pa rin tumitigil. Hindi ba diretsong magpapasok sa antas ng pagpapalakas ng enerhiya? Talagang hindi ko inasahan na makakalampas sa unang antas ng pagninilay. Na umabot sa akin ng 20 minuto, masyado pang mabagal. Okay lang na makalampas mula sa unang antas ng tao, patungo sa unang antas ng pagninilay. Pero umabot pa rin ng 20 minuto. Naglaan ako ng kalahating taon para umabot sa ikatlong antas ng tao. Sinasabi ng pamilya ko na ako'y henyo na. Sana maranasan ko rin ang ganitong pakiramdam. Walang pagsisisi sa buhay. Bakit ang bilis mong nakabalik? Siyempre, para magpakita ng magandang paggalang kay Ama. Ama, ngayong meron na tayong pera. Bakit hindi mo na lang ayusin ang buong manor? Para hindi ka magmukhang kulang sa iyong karangyaan. Tama nga. Sa isang upuan lang. Kulang na kulang ang yaman, hindi ba? Ang pinakamahalaga ay, samantalahin ang pagkakataong mamili. Muli akong makakapag-aksaya. Tara, samahan mo akong maglakad-lakad sa Kixing Tower. Makakapasok si Ginoong Wang. Samantalang ikaw ay mananatili lamang sa labas at hindi ka rapat-dapat makapasok. Kixing Tower. Naalala ko na. Ang ama ng orihinal na katawan ay may utang na hindi maliit. Kahit na utang din niya sa Kixing Lu. Kixing Lu ay naglagay lang sa blacklist ng Lin family. Ayos na hindi pa nila sinisingil ang utang. Hindi ba sinasabi ng Kixing Lu na lahat ng dumarating ay mga bisita? Bakit ngayon ay pipigilan pa rin nila ang mga tao na pumasok? Hindi talaga pwedeng mapahamak si Ifu. Nawala ang mukha sa harap ng napakaraming tao. Ginoong Wang, hindi mo alam. May utang ang pamilya Lin sa ating Kixing Tower ng 5 milyong mababang kalidad na espiritual na bato. Kaya't nag-utos ang may-ari na huwag kailanman tanggapin ang mga tao mula sa pamilya Lin sa Kixing Tower. Talagang hindi ko akalain na ganito katigas ang mukha ng mga tao sa pamilya Lin. Na muling pumunta sa Kixing Tower. Nga, 5 milyon na mababang uri ng espiritu na bato ah. Maraming tao ang hindi makikita ang ganitong halaga sa buong buhay nila. Hindi maikakaila na makautang ng ganitong kalaking pera. Talagang isang kahangahangang kakayahan na rin iyon. Kaya ba ibig sabihin nito na kailangan ko lang bayaran ang mga utang na ito para makapasok na sa Kixing Tower? Ganun nga ang dahilan. Ngunit, may kakayahan ka bang magbayad? Sa hitsura mo, mukhang kahit 10 pirasong mababang bato ng espiritu ay hindi mo kayang ilabas, di ba? Tama nga, masyadong mura ang mababang bato ng espiritu. Talagang hindi maalis. Kaya, pinili kong ilabas ang 10 pirasong mataas na kalidad na espiritu na bato. Mataas na kalidad na espiritu na bato. Mataas na kalidad na espiritu na bato. Isang piraso ng mataas na kalidad na espiritu na bato ay katumbas ng 1 milyon na mababang kalidad na espiritu na bato. At siya ay may 10 piraso. Tunay ngang karapat-dapat kang tawaging amain. Sa simula pa lang, nakakakuha na ng ganitong mahalagang batong espiritu. Mga tao lang na hindi pa nakakita ng mundo. Nagpakita ng ganitong nakakagulat na ekspresyon. Ngayon, ako'y, maaari na bang pumasok si Lin Xiao? Siyempre, maaari. Ako'y bulag na hindi nakakita ng tunay na yaman. Hindi ko alam na ganito nakalaki ang pagbabago ni Lin Xiao. Pumasok na kayo. Paano ka nakapasok? Nasabi ko na sa lahat. Huwag papasukin ang mga tagalin sa Kixing Lu, di ba? Guro Zhang. Alam ko na ang tungkol dito. Pero pumasok ako para magbayad ng utang. Ikaw pa kaya ang makakabayad? Naalala ko, utang ng pamilya Lin sa akin ay 5 milyong mababang uri ng espiritual na bato. Ngayon, wala ka ng anuman. Ano ang ibabayad mo? Siyempre, ito ang gagamitin. Mukhang totoo nga na si Ginoong Lin ay nandito para magbayad. Huwag kang mag-alala. Basta't nakabayad ka na. Palaging welcome ang iyong pagbisita sa Kixing Tower.
Anong ibig mong sabihin ito? Hindi ka ba nagbabalak na hindi na magbabayad? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kailangan mong bayaran pa ng higit pa. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo nga, matagal ng utang ni tatay sa inyo sa 7-star tower. Hindi bababa sa ilang taon na. Hindi ka ba magagalit kung hindi ka man lang magdagdag ng interes? Saka naman, wala ka namang ipinadalang tao para mangutang. Kailangan ko pang magpasalamat sa'yo. Kaya, balak kong ibalik sa'yo ang 10 milyong mababang uri ng espiritual na bato. Hindi ba ito masyadong mabigat para sa'yo? Talagang napakamatalino ng iyong kakayahan sa pagkalkula. Wala akong masabi sa ngayon. Dahil pumayag ang may-ari, ihahain ko na ang mga espiritong bato. Hindi maganda. Gagamitin na naman ng amang ampon ang kanyang pakulo, tatakbo ako. Bakit bigla siyang tumakas? May mangyayaring malala ba mamaya? Mas marami pala ang 10 milyong espiritong bato kaysa sa inaakala ko. Mas masaya itong gamitin kapag ganito karami. Binabati ang host sa matagumpay na paggastos at nakakuha ng 100 puntos sa paggastos. Ayos lang, isa na namang 100 puntos sa paggastos ang pumasok. Ngayon, kailangan kong gumastos ng maayos dito sa Kixing Building. Mukhang medyo masyadong matigas ang estilo ni Linloo sa paggastos. Bigla ang bumuhos ng 10 milyong espiritual na bato, medyo masakit iyon. Tanungin kita, masaya ka ba na nahulog sa iyo ang ganitong karaming espiritual na bato? Hindi ko maikakaila, talagang masaya ito. Kaya, tagapamahala, basta't kolektahin mo lang lahat ng mga espiritual na bato na ito. Ngayon, mag-shopping na ako ng maayos. Sana huwag po kayong magalit, amang panggawa. Ang totoo, natatakot lang talaga ako na mabagsakan uli ng mga espiritu na bato. Sa ganitong paraan, si Wang Xiao na kaya rin bang mabagsakan ng ganitong dami ng espiritu na bato. Pero kung wala namang ganoong karami, ang pinakamataas na naitama sa akin ay, nabagsakan ako ng 30,000 espiritu na bato. Hindi ko alam kung ano ang nais bilhin ni amang panggawa ngayon. Magpatuloy ka lang sa pagbili, tutulungan kitang dalhin ito. Hindi ko alam kung may maganda bang produkto sa Kixing Tower kamakailan. Isang sira-sirang sanga lang ito. Kailangan pang maging maingat sa paglalagay nito sa display. Lin Xiao, ito ay sanga ng ancient tree na magagamit. Ang ancient incense ay tumutulong sa mga nag-aaral na labanan ang mga demonyo sa isip. Ito na ang sinasabi nilang ancient branch, ang aking ama. Matagal na niyang gustong makuha ito at ngayon ay lumitaw sa Kixing Tower. Ito ay bagong koleksyon ng Kixing Tower at sa ngayon ay isa lang ang mayroon kami. Kung isang ama lamang ang meron, tiyak na makukuha niya iyon. Malamang hindi na makuha ng aming matanda. Kung ganito, gamit ang bagay na ito para gawing isaw-saw sa barbecue. Ay, swak na swak talaga. Magandang pang barbecue ito. Shaolin, ano po ang balak ninyong gawin kanina? Barbecue. Ang sanga ng ancient ay maaaring maglabas ng amoy na pampakalma. Siguradong magiging kakaibang lasa kapag ginamit sa barbecue. Sabihin mo lang kung ilang espiritu ang kailangan. Bibili na lang ako ng diretsyo. Kahit na para sa akin. Ang maibenta ang mga bagay ay ang pinakamahalaga. Pero alam ko kung ano ang gusto niyang gawin. Ayoko rin kasing ibenta ito. Siguradong ibebenta mo sa akin. Di ba? Gamitin mo to pang ihaw ng mga sangkap. Siguradong makakakuha ka ng maraming puntos sa gastos. Sige na nga. Ibenta na natin. Para lang mapakinabangan niya sa tamang pag-aaral. Kung gusto ni Lin Xiao, ibebenta ko na sayo. Presyo ng Ancient Zai. 500,000 mababang uri ng espiritual na bato. Sa presyo na ito, mahirap makahanap ng paraan para gumastos. Kailangan kong pag-isipan kung paano gumastos ng maayos. Siguradong sa tingin ni Lin Xiao, mahal ito. Kanina, nagdagdag siya ng 5 milyong espiritual na bato. Talagang medyo labis ang presyo ng Ancient Zai. Pwede kitang bigyan ng 20% diskwento. Anong sa tingin mo? Ano? Sabi mo bang ibibigay mo sa akin ang 88%? Ginoo Lin. Ang sinasabi ko ay 20% diskwento. Hindi 88%. Mukhang nakinig ako ng mali. 21% ang diskwento, hindi 12. Pakiramdam ko, 8% rin ang diskwento ko. Paano pa kaya nila pwedeng makipagnegosyo pabalik? Naintindihan ko na. Sigurado akong may sariling dahilan ang amain ko. Hindi ko lang naintindihan ang intensyon niya. Huwag, Lin Xiao. Ako na lang papasok, gamit ang space ring para mag-imbak. Ayoko nang mabagsakan ulit ng napakaraming espiritual na bato. Sige, pumasok ka na lang, tandaan mong magdala ng sapat na 700,000 espiritual na bato. Kung hindi, magagalit ako. Binabati ang host sa matagumpay na pag-aaksaya, nakakuha ng 100 puntos sa pag-aaksaya. Ayos lang, nadagdagan ng 100 puntos sa pag-aaksaya. Talaga namang amoy ng kahoy ng peach, pwede talagang gamitin sa barbecue. Tama nga, ginamit ang sanga ng pampakalma para sa barbecue. Parang mas naging masarap at matamis ang mga pakpak ng manok.
Kapag naluto na ang mga pakpak ng manok, tiyak na masarap ito. Binabati ang host sa matagumpay na pag-aaksaya. Gumamit ng kayamanan para mag-barbecue at nakakuha ng 200 puntos sa pag-aaksaya. Yes, nakuha na naman ang 200 puntos sa pag-aaksaya. Sinasabi na hindi pa nagagamit ang lottery function ng sistema. Subukan natin. Binabati ang host sa pagkapanalo ng gantimpala. Kamangha-manghang likido. Epekto, ang mga nasa ilalim ng pundasyon ay maaaring direktang itaas ang antas, dami, walang hanggan. Grabe, diretso na itong makakapagpataas ng antas. Talagang kahanga-hanga ang produkto ng sistema, sobrang lakas. At saka walang hanggan ang dami. Kahit na may limitasyon sa antas, sobrang sapat na iyon. Hindi ba? Bakit ang amoy ng mahiwagang likidong ito ay parang cola? Amoy parang cola, lasang parang cola, edi cola na nga iyon. Ang cola ay bagay na bagay sa inihaw na pakpak ng manok, parang Diyos sa saya. Talagang karapat-dapat sa katawan ng isang nag-aaral ng immortalidad. Kaya kong uminom ng ganito karami at hindi pa rin nakakaramdam ng busog. At hindi ko pa kailangang mag-alala tungkol sa diabetes. Sa ganitong paraan, isa na rin akong malakas na tao sa unang antas ng pagtatayo ng pundasyon. Katatapos ko lang dito sa paligid, naramdaman ko ang presensya ng isang malakas na tagapagtayo. Kung makakakuha ako ng tulong mula sa kanya, may pag-asa ako. Bakit nandito ang batang ito? Mukhang mas bata pa sa akin. Ang presensya ng tagapagtayo ay nagmumula sa kanya. Impossible. Bilang isang reinkarnasyon ng emperatris, kahit na ginamit ko ang mga yaman ng pamilya, kakaabot lang niya sa siyam na antas ng pagpapalakas sa loob ng isang buwan. Mas bata siya sa akin ng ganito kalaki, hindi siya pwedeng nasa yugto pa ng pagbuo ng batong bakal. May tao pa bang pumupunta dito sa kalagitnaan ng gabi? Hindi, mali. Ako mismo pumunta dito sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mong samahan ako kumain ng inihaw na baut ng manok. Kakatapos lang ihawin. Siguradong masarap na masarap, tiyak na masarap. Talagang isang walang kwentang bastos na lalaki. Hindi ka pwedeng maging isang nag-aaral pa lang ng batayan. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ay naku, yung eksena ng pagtugis na ito ay naganap pa sa harap ko. Nakakatawa. Maganda. Gusto mo ba ng tulong ko? Ginoo. Ang taong may takip sa mukha ay isang kalahating antas na tagapagsanay ng pundasyon. Hindi mo ako maliligtas. Sana makatulong ka sa pamilya para humingi ng tulong para sa akin. Tutulungan kitang pigilan siya ng ilang sandali. Dahil nakita mo na, walang makakalabas dito ngayon, isa man sa inyo. Hawakan mo nga muna ang inihaw na pakpak ng manok. Tutulungan kitang parusahan ang taong ito. Tila hindi ko siya masyadong tiningnan kanina. Ginagamit niya ang ancient branch para mag-ihaw ng manok. Hindi ba't hindi siya nakakaintindi? O sadyang sinasayang lang ito? Kahit kalahating hakbang pa lang sa pagbuo ng pundasyon, ang yabang na. Medyo lumilipad ka na, bata. Anong sinasabi mo? Kailangan nating mamatay dito ngayon. Paano ito pwedeng mangyari? Sa isang daliri lang, na naharang ang atake ko. Half-step foundation establishment. Hindi pa rin ito tunay na foundation establishment. Gusto mong saktan ako. Malayo pa rin ang layo natin. Impossible. Bata ka pa. Bakit ikaw ang nasa foundation establishment stage? Dahil lang sa... Ako ay isang walang katulad na nilalang. Siya. Talagang isang mage sa foundation establishment stage. Nagmali ba ako sa paghusga sa tao base sa itsura? Siya pala ay isang cultivator sa yugto ng foundation establishment. Bakit mo ako tinitingnan, matanda? Gusto mo ba ng aking inihaw na pakpak ng manok? Ganda mo. Gusto mo ba ng kaunti? Ako ang bahala sa pagkain. Maraming salamat sa tulong, senior. Si Exuan ay labis na nagpapasalamat. Maganda. Huwag kang masyadong mag-alala. Tawagin mo na lang akong Linlo. Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Bata pa lang ay taglay na ang ganitong kakayahan. Ginoo. Oh, hindi, Linlo. Napakabata mo pa, pero ganito na ang iyong kakayahan. Tiyak na ikaw ay henyo ng angkan. Wala naman. Ako'y karaniwang tao lamang. Tungkol sa kakayahan. Ito'y binili ko sa pamamagitan ng pera. Binili sa pera. Ganitong bagay ba ay mabibili sa pera? Pills at mahika. Ano man ang mangyari, nailigtas mo ang buhay ko. Ang pintuan ng pamilya ay palaging bukas para sa iyo. Linlo, nandito ka rin ba para mag-ensayo? Maaari na ring sabihin. Ang pag-aaksaya ng yaman ay maituturing ding isang pagsasanay. Pwede tayong magkasama. Para makabawi ako sa iyong kabutihan. Sige lang. Mas masaya kung mas marami at mas maraming gastos. Gastos na naman. Anong malaking pamilya ito? Ang yaman naman. Kaya itong sanga para sa pagpapakalma. Ikaw ba ang bumili ng inihaw na pakpak ng manok? Nga, sabihin ko sa'yo, sobrang bango ng inihaw na pakpak ng manok na ito. Subukan mo na. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakain ng inihaw na may pampalasa. O kahit sa nakaraang buhay wala rin.
Sobrang sarap talaga. Sino yung nakasuot ng mask kanina? Nakilala ko siya sa auction. Nabigo siya sa bidding. Gusto niyang patayin ako para makuha ang treasure. Sa huli, dahil lang pala sa pera. Linlu, ano ang mga boteng ito? Mga inuming ito. Maaaring mong tawagin itong espiritu ng likido. Makakatulong ito sa akin na mapataas ang aking kakayahan. Subukan mo. Ang sarap talaga. Ganitong uri ng espiritual na yaman para sa pagpapalakas. Ibibigay mo lang ba ito sa akin? Bakit hindi? Tunay ngang masarap. Masarap at nakakakilig. Ako rin ay isang disipulo ng pundasyon. Tara na. Mukhang wala ka ring matutuluyan. Maaari akong mag-ayos ng isang silid para sa iyo sa bahay. Ah! Tumaas ang lakas. Masarap matulog. Medyo malamig ang bahay mo. Kahapon gabi hindi ko ito napansin. Alaynan, walang magagawa. Sino ba ang nag-udyok sa akin na maging iba sa lahat? Amang buhay. Tingnan mo ang bagong bili kong espasyo na singsing. Ang ganda ng dating. Ang lakas na ito. Hindi ba't ito ang inampon ng aking ama? Ako si Wang He. CX1. Kapatid ni Linlo. Ayos lang, ayos lang. Hindi siya inampon. Sabi ko na, ang aking katayuan ay hindi matitinag. Gusto kong yakapin ang hita. Haha. Ano nga ba? Ipinagdiriwang ang pagbili mo ng bagong espasyo na singsing. Tara, maglakad-lakad tayo sa Chanlan City. Narinig ko may isang Wanbao Pavilion doon. Maraming magagandang bagay sa loob. Handang sumugod para sa amang nakadok. Tara na tayo. Sasakay tayo dito. Talagang karapat dapat siya bilang amang buhay. Buhat ng espiritu ng bato, espiritual na bangka. Ah! Tara na. Siguradong hindi ako pagbibigyan ng amang buhay. Sa loob ng Tianlan City, ipinagbabawal ang paglipad ng espiritu na bangka. Kung ganito nga, aalis na tayo agad sa bangka. Ito ay espiritu na bato. Espiritu na bangka na gawa sa buong katawan ng espiritu na bato. Sino ang mayamang anak ng pamilya na ganito kalaki ang kayamanan? Binabati kita, host, sa pagtapos ng iyong masamang gawain. Nakuha mo ang 200 puntos sa masamang gawain. Ang saya. Salamat sa paalala, Kuya Bantay. Pagod ka na, Kuya Bantay. Itong mga ito, inumin mo habang nagkakape. Para sa iyong paggalang. Maraming salamat, Ginoo. Dede, magtipid ka naman. Yui, magtipid ka rin. Kahit may pera, hindi naman dapat ginagastos ng ganyan. Ang amain ay isang misteryosong tao talaga. Tara na. Tingnan natin kung totoong ang mayaman ang Wanbao Pavilion. Alaynan, nakarating na tayo. Wow, hindi nagsisinungaling ang Wanbao Pavilion sa kanyang pangalan. Tindera, sasagutin ko ang sahig na ito. Ang biyanan ay napakabukas palad. Ganito talaga siya gumastos araw-araw. Mahal na bisita. Sabi ninyo gusto ninyong i-book ang sahig na ito. Nga, hahaha, huwag kang magbiro kaibigan. Kahit dumating pa ang laka ng lungsod. Hindi pa rin nila masasabing kaya nilang takpan ang isang palapag. At ngayon naman, isang mataas na uri ng espiritu na bato. Ganito karaming mataas na uri ng espiritu na bato. Sino itong anak ng mayaman? Talagang karapat dapat siya bilang amang buhay. Sa isang galaw, napakamaharlika. Mataas na uri ng espiritual na bato. Napakarami nito. Aha. Ako'y may mata ngunit hindi nakilala ang dakila. Nabalam ko ang iyong mahalagang oras. May kakayahan ka. Sumpa. Medyo nahumaling na ako sa pakiramdam na ito. Hahaha. Tao, agad na linisin ang lugar. Iwanan ang palapag na ito para sa binatang ito. Ilagay mo na lahat ng mga espiritual na bato na ito. Kung anong gusto ko, diretso na lang mula rito. Amang buhay, hayaan mong tulungan kita sa pagpili. Huwag mo nang alalahanin ang ganitong nakakapagod na trabaho. Hahaha. Sige, sa iyo na yan. Ang laki. Ano ang tinatawanan niya? Ahahaha. Ang daming nasayang na pera. Magiging sikat ako. Si Wang He may magandang kinabukasan. Lalong lumakas ang kakayahan mo. Hahaha. Talagang hindi pangkaraniwan ang kaibigan. Hahaha. Ano ang pangalan ng kaibigan? Ako si Lin Luo. Ako ang tagapangulo ng Wanbao Pavilion, si King Song. Kaibigan Lin, kung may mali sa Wanbao Pavilion, pakiusap, pasensya na. Ito ang ihihi na tanda ng unbog. Umaasa akong tatanggapin mo, kaibigan. Hawakan mo ito. Ibinigay mo na ito sa akin.
Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin nito? Kaibigan, may auction ang Unbog mamaya. Hindi ko alam kung maaari kang makiisa. Sobrang gusto ko ang mga auction. Amang, baka pwede mong i-sponsor ang auction na ito. Kahit gaano pa kayaman si Linloo, hindi naman siya makakaya ng ganitong gastos. Huwag kang mag-alala, may disiplina ang kaibigan. Hindi siya basta-basta gumagastos. Ano ang gagawin ko sa aking mga luho? Isang piraso lamang ang auction ngayong gabi. Ito ay isang sirang espada ng Diyos. Sinasabing may kapangyarihan ng mga Diyos na nakapaloob dito. Simulang presyo. 1-0 milyong mababang espiritual na bato. Alaynan. Ayos. Mukhang kaaya-aya. Kukunin ko na. 12 milyong. 20 milyong. 50 milyong mababang kalidad na espiritual na bato. Amang buhay. Kung hindi ka na mag-aalok, baka bilhin na ito ng iba. Masyadong mataas ang presyo. 50 milyon na mid-range spirit stones. Hindi. Masyadong maliit ang 50 milyon. Magbibigay ako ng 60 milyon. Hindi. Bakit may nag-aakyat pa ng sarili niyang presyo? Gago. Linloo. Hindi ka ba nakapaglabas ng 5,000 na ba? Bakit nandyan ka pa? Tungkol sa espiritual na bato na ito. Kung naubos, naubos na. Mahirap bilhin ang aking kasiyahan. Mataas ang iyong pananao, amang tadhana. Tagasunod. Ganito na lang. Maging direkta. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Maglalabas ako ng 100 milyong mid-grade na espiritual na bato. Binabati ko ang binatang ito sa pagbili ng espada ng Diyos. May darating na magdadala nito sa iyo mamaya. 1 bilyong mid-range na espiritu na bato. Sino ang prinsipe na ito? Kahit sino pa siya, lahat sila ay magastos. Nakakatuwa. Linloo. Gano kakayaman? Hindi mo may imagine ang aking mga batong espiritu. Amanihi. Ginoo. Ito ang espada na binili mo. Salamat sa hirap mo. Ito ang iyong gantimpala. Maraming salamat, Ginoo. Salamat sa regalo, Itay. Hindi naman ako magaling sa espada. Ibinigay ko ito para sa iyong proteksyon. Alaynan, ang presensyang ito ay siya. Pumunta. Suriin kung sino ang nagdala ng kakaibang pangyayari. Kung ikaw rin ay muling isinilang. Doon na ang pagkakataon ko na maghiganti sa iyo. Naalala ko pa ang mas marami pang tungkol sa nakaraang buhay ko. Itong lakas na ito. Nasa yugto na ako ng Golden Core. Anong nangyari? Ikaw rin ay naka-breakthrough. Linloo, salamat sa iyo. Itong espada na ito ay nagdala sa akin sa Golden Core stage. Ngayon, lumakas ka na. Mas makakatulong ka na bang gumastos para sa akin? Amang adoptive, maaari din akong tumulong sa iyong gastusin. Talagang interesado ako. Linloo, ano ba talaga ang iniisip mo? Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapigil sa iyo mag-spend. Ayos na. Ginoo. Siya yun. Ipapasa ko ang utos ko. Ipahintulutan ang ilang maliliit na grupo sa ilalim mo. Nahanapin ang kanilang gulo. Naniniwala ka pa sa ganitong mapa ng yaman sa kanto? Amang ama, mali ang iyong sinasabi. Mas naniniwala ako na meron. Kaysa sa wala. Amang ama, nasaang mga mata niyo na ang pera? Hindi ako ganun. Ako ay. Kayo. Ibigay niyo ang mga gamit niyo. Sino kayo? Ama sa pananampalataya. Paghihiganti. Inumin mo ito. Hindi ka mamamatay. Sila tatlo ay mga bihasang nasa Golden Core stage. Baka hindi natin kaya. Tingnan mo ako. Hintayin mo ang senyales ko. Mga kaibigan, kung ang layunin ay pera, syempre hindi ako mag-aatubili. Talaga namang mayaman itong batang ito. Tumahimik ka. Ang target natin ngayon ay yung babae sa tabi niya. Sige, marunong kang makiusap. Batang ito. Pero makakakuha ng ilang espiritual na bato, hindi masama. Hahaha. Maganda. Wala na kayong silbi. Ulan ng espiritual na bato. Sumpa. Anong kakaibang paraan ito? Tatlo tayong nasa Golden Core, napipigilan tayo. Hindi maganda. Yung talim kanina. Nawalan ako ng lahat ng lakas. Hindi ko akalaing. Ang pinakamalaking problema ay hindi ang Emperatrice, kundi ikaw. Ano bang pinagmulan mo? Bakit hindi mo pa natatapos ang pagsipsip? Marahil dahil hindi siya masyadong may talento.
Sira. Amang buhay, nakapagpatatag na rin ako. Maganda, susunod, bala kong magtayo ng isang sekta. Ano? Masyadong mabagal ang pag-aaksaya ko, ang lakas ng masa ay dakila. Amang buhay, may makikita ba sa bundok na ito? Binili ko na ito. Ano? Kayo dalawa ang responsable ngayon sa pagpapakilala sa Tianlan City. Kailangan may mga tao nang pumunta bukas. Isang araw ka lang nagtatag ng sekta. Maniwala ka sa akin, ang tanging kondisyon para tumanggap ng mga disipulo ay marunong magbenta. At tungkol sa sekta, tawagin natin itong Xiao Yao Sect. Ano bang klaseng kondisyon ang pagiging magbenta? Ikaw ang pangalawang Panginoon. Ama, lahat gagawin ko para sa'yo, Ama. Akma kang maging tagapangalaga ng pundasyon. Ha? Narinig mo na ba, may bagong sekta sa labas, ang tawag ay Xiao Yao Sect. Narinig ko. Masama ang pakiramdam ko. Sabi nila, kahit sino pwedeng pumasok basta marunong magpabaya. Inutusan ka namin na magparehistro ayon sa iyong utos. Magaling. Lagi kang magbantay at magulat sa akin. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapabuti ko ang sarili kong kakayahan. Kung hindi ako sigurado, hindi ako gagamit ng sarili kong kamay. Lahat ito ay gawa sa espiritu na bato. Ang pamanang ito ay sobrang yaman, hindi katakataka na tawag dito na Xiao Yao Sect. Kayo lahat, magpahinga muna. May sasabihin ang aming pinuno, lahat na pumasok sa Xiao Yao Sect. May libreng espiritu na bato na nagkakahalaga ng 100,000 pinakamataas na uri para sa bawat isa. Kayo lahat, unahan ang makakuha. Linlo. Sa panahong ito, walang tigil ang pagdating ng mga disipulo ng sekta. Dagdag pa ang mga kakaibang gawain na inatasan mo. 100,000,000 na ang nagastos sa mga mataas na antas na espiritual na bato. Talaga bang may ganun kakaraming pera? Magtipid ka naman. Amang buhay. Linlo. Walang anuman. Maniwala ka sa akin. Gawin niyo lang. Susuriin ko ang mga takdang aralin ng mga disipulo. Magpatuloy kayo. Hindi ko alam kung sapat na ba ang pagkawalang ingat ng mga disipulo. Kailangan kong bantayan ito bilang pinuno. Talaga naman. Ito ang Panginoon ng templo. Isang dumating. Ang disipulo ay bumili ngayon ng isang buong kalye ng espiritual na hayop para gawing alagang hayop. Maganda, ito ang gantimpala sa iyo. Ito ang mahiwagang gamot na kapag ininom ay makakabuo ka ng pundasyon. Maraming salamat, Panginoon ng templo. Ang disipulo ay magpapatuloy na mag-aksaya ng espiritual na bato. Ginoo, naglagay ako ng espiritual na bato para sa daan sa likod ng bundok. Ginoo, bumili ako ng mga gamot na espiritual para sa paliguan. May lason sa pinagkukunan ng tubig. Patayin kayo nito. Ano ang ginagawa mo? Elder Ye, nandito ako para. Hindi. Anong nangyari? Ang tubig sa bukal ay tinukso ng masamang lason. Ito ang banal na bukal ng siyam na araw. Kakabili lang. Saktong papalit sa pinagkukunan ng tubig ng sekta. Dapat maging marangya ang aming sekta. Ay. Tama, malapit na ang malaking paligsahan ng sekta sa lungsod ng Tianlan. Ipaghanda ang mga disipulo. Huwag kang magtipid sa iyong mga sandata. Isa lang ang gamit mo. 2 ang ibinigay sa iyo ng sekta. Isa lang ang sekta ng mga mayaman sa simula. Walang gaanong kahalaga. Ang tunay na lakas ay nasa sarili mo. Tama nga. Tama ang sinabi ng kapwa mo na ito. Napaka-arugante ng Xiao Yao Sect. Tinutokso ang ibang mga disipulo ng sekta. Sa laban na ito, nanalo ang Xiao Yao Sect. Ayos. Ganitong paraan. May puwang pa ba ang Xiao Yao Sect sa Tianlan City? Naniniwala ako sa aking amang adoptive. May dahilan siya sa ginagawa niya. Dapat ay kakaiba ang aming sekta. Sobrang walang hiya ng mga disipulo ng Xiao Yao Zong. Puro mga magic weapon. Tama nga. Paano pa kami makakalaban dito? Sobrang hindi patas. Wala rin naman kaming ipinagbabawal sa inyo na gumamit ng magic weapon. Maaari nyo rin itong gamitin. Ikaw, bakit hindi mo ginagamit? Dahil ba wala ka? Hahaha.
sa kasalukuyang malaking kompetisyon. Ngayon, magkakaroon ng pagdiriwang ang Xianya Uset. Lahat ng gastos sa buong lugar. Sagot ng aking Xiao Xian. Seryoso, lahat ay mga dekalidad na espiritual na bato. Talagang magarbo ang punong guro ng Xiao Xian. Kaya nga tinawag na Xiao Xian, di ba? Tao ng langit. Nakuha ng Xiao Xiangu ang unang pwesto sa malaking paligsahan na ito. Masayang-masaya ang Panginoon Linluo. Gumamit ng mga dekalidad na espiritual na bato bilang gantimpala sa lahat. Oh, mukhang may kaunting lakas ang sekta ng Xiaoyao. Makipag-ugnayan sa mga demonyo. Makipag-ugnayan. Hayaan silang mag-enjoy din sa selebrasyon. Ngayon ang selebrasyon ng aming sekta ng Xiaoyao. Lahat ay mag-enjoy ng husto. Bukod dito, may inihanda akong malaking regalo para sa inyo. Salamat sa regalo, Ginoong Lin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung gaano karaming espiritual na bato ang mayroon ka. Maaari ka bang magbigay ng kaunting impormasyon? Sinasadya mong sirain ang pagdiriwang ng aking Xianya Uzong. Sila ng aming sekta ang nasaktan. Bakit hindi sila magpakita? Ang amoy na ito ay mula sa demonyo. Wang He. Dalhin sila palayo. Magaling, babaeng bata. Lubos kong kinikilala ang lakas mo. Sino ang nangangailangan ng iyong pag-apruba? Na nagdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. Dapat na mawala ang inyong lahi ng mga demonyo. Dahil nandito na. Manatili na kayo. Mayabang. Hindi ganito. Paano mangyayari iyon? Sino ka ba talaga? Hindi na kaya. Mukhang kailangan pang mag-lottery para mapataas ang lakas. Binabati ang host sa pagkapanalo ng gantimpala. Misteryosong tablet. Epekto. Pagkatapos inumin, maabot ang yuaning na antas. Walang katapusang dami. Walang lasa. Hindi ba't iyon ay Maltesers? Anong kinakain mo? Nasa iyong yuaning ka na. Nen, kailangan na nating itaas ang ating antas. Kainin mo na. Ako rin ay naging yuaning. Naku, dito ay lahat. Para kay Wang He. Pupunta ako para ayusin ang malaking bulwagan. Ay naku, gamitin ang espiritual na bato para ayusin. Nakuha mo na ang paboritong bisyo mo. Nabigo ang mga demonyong mandarambong. Paano nangyari iyon? Dalawang huling yugto ng Golden Core. Hindi nila natalo. Mukhang. Kailangan kong personal na magtungo at makipagkita. Walang sapat na espiritual na bato. Ginoo ng sekta. Dumating ang batang Panginoon ng Wei upang bumisita. Wei. Isa sa mga pinakamalaking pamilya. Papasukin sila. Ginoo Lin. Ako po si Wei Heng. Narinig ko na ang Xiao Xiangu ay may malaking impluensya. Dumating ako upang makipagkita. Nais kong makipagkaibigan. Paano siya nakarating na sa yun Genf na yugto? Ito ang isang demonyong kagamitan na aking nahanap. Partikular kong inihahandog ito kay Ginoong Lin. Mabuti ang intensyon ni kaibigan Wei. Ito ay para kay Lin Songkuan. Oh, mas gusto ko ang mga dekorasyon. Hindi niya ako nakilala. Mukhang nawawala pa rin ang alaala. Alam ba ni Ginoong Lin ang tungkol sa Xuan Huang Secretarium? Xuan Huang Secretarium. Amang buhay. Ito ang libingan ng sinaunang makapangyarihang Xuan Huang Daoren. Pagkalipas ng isang siglo, muling lumitaw ang Xuan Huang Secretarium. Nais kong anyayahan kayong lahat na samahan ako sa pagtuklas. Hindi ko kailanman aagawin ang mga mahahalagang yaman mag-isa. Amang ama. Walang problema. Gaano man kapanganib ang Xuan Huang Secretarium, maghintay ka na lang na bumagsak. Kita-kits tayo sa labas ng Xuan Huang Secretarium.
Tingnan mo, yun ang leader ng Xiaoyao sect. Nandito rin sila, bangkay na gawa sa espiritual na bato. Sobrang marangya naman. Ganitong malalaking okasyon lang ang bagay sa akin para kumita ng pera. Hahaha. Ginoong Lin. Kaibigan Wei. Ginoong Lin. Sa kasalukuyan, lahat ng malalaking puwersa ay gustong makuha ang unang hakbang. Unang pumasok. Kailangan din natin ito. Hindi ko alam kung may paraan si Ginoong Lin. Napakadali ng ganitong bagay. Kapag nagbukas ang lihim na lugar, sumunod ka lang sa akin. Kaya umaasa tayo kay Ginoong Lin. Yenwei, hintayin mo lang. Kami sa Huoyon Sect ang unang papasok. Sino ang pabor? Sino ang tutol? Kami sa Shuing Sect ay hindi natatakot sa inyo. Sa paglalakbay na ito sa lihim na lugar, dapat maging maingat tayo. Hindi na pwedeng mag-aksaya. Sobrang kompetisyon, Bukas na ang lihim na lugar ng Xuan Huang. Tara na. Ito ang Xiaoyao Sect. At yung kakaibang nilalang na hindi tinitingnan ang espiritu na bato bilang espiritu na bato. Ama, napaka-generoso mo. Ang paggalang ko sa iyo ay parang umaagos na ilog. Walang katapusang agos. 1,000,000 mataas na uri ng espiritual na bato. Para sa iyo. Salamat, Ama. Leader ng puno. Gusto mong agawin ang unahan. Hindi ako papayag. Kahanga-hanga talaga ang mga paraan ni Puno. Yung magagamit ang espiritu na bato para maresolba, hindi na tawag na problema. Hindi talaga sayang ang pagpunta dito. Bakit parang hindi ito isang lihim na lugar? Malabo at madilim na tanawin. Wala akong makitang malinaw. Hindi alam ni Ginoong Lin. Ang Xuanhuang Secretarium ay nahahati sa 3 antas. Ang unang antas ay isang labirinto. Ang ikatlong antas ay ang sinaunang hardin ng gamot. Ang ikatlong antas ay kung saan naroroon ang malaking bulwagan. Hindi may kakaiba sa ulap na ito. Hindi ko magamit ang espiritual na lakas. Matutuklasan ng pader na ito ang espiritu. Muling Panginoon Lin, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Huwag kang mamatay sa unang palapag. Hindi na magiging masaya yan. Sinasabi mo ba na ang pader na ito ay sumisipsip ng espiritu? Lin Lu, baka ang ibig mong sabihin ay, sinasabi ko kung saan ako pupunta. Doon ang labasan. Naniniwala ba kayo? Tingnan mo kung ano yan. Ito ay Xuanhuang Stone. Ang tanyag na materyales na pinakamataas ang kalidad. Perpekto para sa akin. Sumpa. Bakit hindi pa sila pumapasok? Ama, Linloo, mag-ingat ka. Isa na namang demonyo. Bata. Ibigay mo sa akin ang Xuanhuang Stone. Papalayain kita. Kukunin ko ito para sa paa ng mesa. Mamatay ka, pero ako'y nasa iyo aning na antas. Ngayon, subukan mo ang ibang bagay. Cut. Hindi kayang labanan. Halimaw. Tingnan mo, ito ang labasan. Sumpa. Ang grupong ito ng mga demonyo ay sobrang inutil. Mukhang kailangan kong kumilos na. Ang tindi ng amoy ng elixir. Ito ay elixir. Ito ay elixir. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Amang buhay. Magsimula na tayo. Maghanap ka ng magandang itatanim pabalik. Sa likod ng bahay mo. May nakita ka na ba? Ito ang 10 pailalim na bulaklak. Kailangan ko ito para maibalik ang aking alaala. Para mapataas ang aking lakas. Pero parang hindi pa ito ganap na hinog. Maibalik ang alaala. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng oras para kumilos. Ay, anong balak mo? Mamatay ito. Maging kalmado ka. Ito ay espiritual na likido na nagmula sa espiritual na bato. May pampatamis ito ng ganitong uri ng halaman.
Tapos na. Pwede nang anihin. Putang ina. Inisip kong agawin at gamitin ko sana. Kung alam ko lang, diretso ko nang wasakin. Wei Heng. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Siyempre, magnanakaw tayo. Mamatay ka na. Lesiu, napanaginipan mo lang. Subukan mong gamitin ang maraming gamit ng aking batong espiritu. Ikaw pa ang mapapahama. Kapal. Ito ay isang aray. Alaynan, nakalikom na ng maraming puntos. Mamaya na lang tayo magpalit ng mga bagay. Gawa ng sistema. Ito ay dekalidad. Agad tayong pumunta sa susunod na antas. Dito, mas marami pang tao ang darating. Ang pangunahing palasyo ang target natin. Eto, ang swerte nitong batang ito. Tara na, may sugatang pa tayo. Ang paghahanap ng kayamanan ang pinakamahalaga. Kaibigan sa moralidad, swerte ka nga. Kung makaligtas ka, malugod kitang tatanggapin. Alatlu. Amain, ito na ba ang ikatlong palapag? Walang laman. Walang kahit isang damo. Hindi ba mas maraming kayamanan sa likod? Tingnan, ito ang alamat na batong pamana. Paano ito ay activate? Ang batong ito ay tumatanggap ng alay ng espiritual na lakas. Hindi ba't ito ang ating larangan? Nagawa na, amang buhay. Sumpa ng Diyosa ng siyam na langit. Tao ng langit. Hindi ko rin magagamit. Kayo na lang, isa sa inyo. Maraming salamat, Ama sa pagsasagawa. Alam ko na kapag sumunod ako sa Ama sa pagsasagawa, may makakain ako. Salamat. Mag-practice kayo dito. Ako ang magbabantay. Upang maiwasan ang masyadong mahahabang pangarap sa gabi. Ikalimang antas ng Yuanying. Mabilis ang pag-unlad Lin Lu. Nagawa ko na. Nakuha ko na ang pamana. Nasa gitnang yugto na ako ng Yuanying. Hindi pa siya. Itong anak inut ko. Medyo kulang lang ng kaunti sa talento. Nasa ikatlong yugto na rin ang Nasan Soul. Kaya ako, si Wang He, ay narating ang araw na ito. Lin Lu, ibigay mo ang espiritual na gamot. Ibibigay namin kayong lahat. Tama. Hindi ka patay. Akala ko patay ka na. Hindi ako patay. Ang mamamatay mamaya ay kayo na lang. May isang pagkakataon akong nais ipagkaloob sa inyo. Ang taong ito ay reinkarnasyon ng Emperatrice. Reinkarnasyon ng Emperatrice. Ano ang kinalaman nito sa pagkakataon? Paano niya nalaman? Ito ay dahil sa pagkakataon. Ang alaala ng Emperatrice. Ilan kaya ang mga lihim dito? Siguradong hindi ko na kailangang sabihin pa. Ang makuha ang alaala ng Emperatrice ay isang malaking pagkakataon. Tama ang sinabi ni Ginoong Wei. Kami mga tagapagsanay ay dapat lumaban. Wei Heng, ikaw maliit na tao. Mag-ingat. Punong guro ng Xiaoyao. Huwag maging walang utang na loob. Sama-sama tayong lumaban. Sugod. Parehong talo. Sa huli, ako lang ang makakakuha ng lahat. Ang sunog din ang tunay na layunin. Ay, hindi ito ang solusyon. Ang epekto ay pumatay sa lahat ng kaaway sa loob ng saklaw. Isang beses. Palitan. Umalis na kayo. Makikita tayo sa Xuanhuang Hall. Sila ay nakatuon sa akin. Hindi ganitong tao ang amain ko. Mag-relax ka. Maaari tayong pumunta sa Xuanhuang Hall ng magkasama. Tingnan mo, inalis niya ang depensa. Hindi na siya makakaya. Ano ito? Mali. Tumakbo. Paano mangyayari ito? Paano siya magkakaroon ng lakas para patayin ang isang grupo ng mga Yuanying? Tiyak na ito ay isang lihim na pamamaraan na naubos na. Ginoo, ano ang susunod nating gagawin? Agad na hanapin ang main hall ng Xuanhuang. Amang panggagamot, may ganito ka pang kakayahan. Mapatay ang nasirang buwan sa isang saglit. Lin Lu, ano ba talaga ang lihim na tinatago mo sa katawan mo? Sige na. Punta tayo sa dakong Haring Huang. Mukhang tayo ang nauna. Mga dayuhan, dumating sa dakong Haring Huang. Ipinapakita nito na may kakayahan ka. Susunod, kailangan ninyong sumailalim sa tatlong pagsubok. Bakit pa may pagsusulit? Hindi ba pwedeng direktang mag-away? Unang hakbang. Katalinuhan. Sandali lang.
Ito ay isang munting alay mula sa mga dayuhan. Naway matanggap ito ng nakatatanda. Upang mapalakas ang kakayahan. Napakaresponsable mo. Nakapasok sa unang antas. Paano mo alam na epektibo ang espiritual na bato? Sinasabi ko lang. Naisip ko na dahil matagal na akong nandito. Tiyak na kulang ako sa espiritual na lakas. Ikalawang antas, lakas. Talunin mo siya. Sandali lang. Gusto kong subukan. Hey! Lalong gumagaling si Gyangi. Yay! Nakapasa. Sa ikatlong tanong. Ako na. Bata, nakikipag-ugnayan ka talaga sa mga ideya ng aking amo. Ang aking daan ay ang paggasta ng pera. Kung kaya ng mga espiritu na batayan, hindi na ito problema. Anong tawag dito sa daan na ito? Di kataka-taka na siya ang ama-ama ko. Napakamaalab. Naitapos ang ikatlong antas. Bata. Sa ganitong mga taon, hindi pa ako nakakakita ng tao na kasing mapagbigay ng aking amo. Ikaw ang kauna-unahan. Paalam, nakatatanda. Linlo. Medyo kakaiba ang daan mo. Amang-ama, alam kong magagawa mo yan. Anong nangyari? Sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay may nakapasa sa pagsubok. Nakilala ko na si Daoist Xuan Huang. Ito ay ari-arian ng aking linya. Naway maibalik mo ang lihim na kasanayan na ito sa liwanag. Ang Xuan Huang Classic ay ang buong buhay kong pagsisikap. Ito ay nakabase sa mga espiritu na bato. Iba't ibang paraan na ginamit. Bibigyan pa kita ng isang maliit na mundo. Upang matulungan kang magpursige. Hindi ko bibigyan ang iyong tiwala. Nalaman ko na pareho kayong katulad ng aking amain. Parang may bisita kayong dumarating. Linlo. Ikaw na naman. Kinuha nila ang pagkakataon ko. Ibigay mo sa akin ang mga bagay. Kung hindi, wag mong asahan na makuha mo pa. Bakit palagi mong tinatarget ako? Para bang hindi pa sapat ang sakit na natamo ko? Gusto mo ba? Halika, kunin mo. Sugod. Maghapon na laban-laban. Pero hindi alam ang mga tao at mundo. Kayo mga kabataan, lalo kayo walang kwenta. Sasama ko kayong tatlo palabas. Bata, tandaan mo ang sinabi mo. Sumpa. Lahat ay tumutulong sa kanya. Ginoo, malalanta na ang lihim na lugar. Tumakbo. Paglabas ninyo, ipapadala muna nila sila kay Linloo para mamatay. Kayo lahat, malapit nang bumagsak ang lihim na lugar. Umalis na kayo agad. Maraming salamat, Ginoong Wei. Mabubuwag na ang lihim na lugar. Takbo na. Diretsyong na-teleport tayo palabas. Ayos. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng lugar para maayos na maiproseso ang mga nakuha natin. Tara na. Mag-ingat ka. Sabi, ano ba talaga ang Xuan Huangjing? Parang napakamalabo. Saan ba sa mundo ang may mga teknik na nakabatay sa espiritual na bato? Unang-una, aabsorb ko muna ang halamang gamot na ito. Kailangan ko ng alaala. Amang buhay. Kailangan ko ring ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Pupunta ako sa espiritual na bato na pormasyon. Espiritual na enerhiya ng bato. Ano ba ang espiritual na paliguan ng bato? Mukhang hindi katulad ko ang Xuan Huang Daoist na may sistema. Saan niya nakuha ang napakaraming espiritual na bato para dito? Talagang ito ay ginawa para sa akin. Wei Heng, ikaw pala ito. Hindi ko akalain na nakaligtas ka rin. Ah, nagiging mas malakas ka na naman. Naibalik ko ang alaala ng aking nakaraang buhay. Natural na magiging mas malakas ako. Yung si Wei Heng ay mortal na kaaway ko sa nakaraang buhay. Ang layunin niya ay sakupin ang mundong ito. Wala akong pakialam. Alam ko lang na pinasok niya ako sa gulo ngayon. Gutom na. Maraming magagandang bagay sa maliit na mundo ng Xuan Huang Daoist. Tara, mag-hotpot tayo. Paano naman mawawala ako sa ganitong usapan, Itay? Saan ba nagkamali at bumagsak ang lihim na lugar? Malaki ang naging pinsala natin. Si Linlo. Si Linlo ang pinuno ng Xianyao sect. Nakita kong siya ang tumanggap ng pamana ng Xuan Huang Daoist. Nawawala ang pamana. Nagsisimula ng gumuho ang lihim na lugar. Sumpa, walang pakialam sa ating buhay o kamatayan.
Maraming mga disipulo ang namatay sa ating mga sekta. Patayin ko siya. Kailangan nating magplano ng mabuti. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Mga kaibigan, aalis muna ako para maghanda. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, kakausapin ko kayo. Kailangan ko ng oras para i-refine ang bagay na ito. Siya sa atin mo ang mga galaw ni Lin Luo at ng iba pa. Maaari nang magpakasangkot ang Ginoo. Gawin mo lang ang iyong bahagi. Nahanap na. Ginoo. Nasa ikaw na ang ikawalong antas ng Nascent Soul. Makipag-ugnayan sa ibang mga sekta. Saksakin si Lin Luo. Panahon na para bumalik sa sekta. Nasa ikaw na ang ikawalong antas ng Nascent Soul. Si Elder Ye ay nasa ganap ng kalagayan. Salamat kay Torinlo. Hahaha. Linlo. Sa wakas natagpuan kita. Tingnan mo kung ano ang dinala ko sa'yo. Si Wei Heng. Puno ng pamilya ng Daxing. Puno ng Huyuan, Pangulo ng Chenhun. Linlo. Pinatay mo ang napakaraming disipulo ng aming sekta. Dapat na nating isagawa ang pagbabayad sa utang na ito. Siyempre, si Wei Henghi ang pumasok sa malaking bulwagan. Nagalit siya sa Xuan Huang Dao. Paano ito magiging kasalanan ko? Huwag kang magpalusot. Hindi ba't ikaw ang nakakuha ng pamana? Paano nangyari ang pagbagsak ng lihim na lugar? Sumpa. Natrap tayo ng apat na ito. Ang leader ay nakikipaglaban kasama ang kanyang mga alagad. Walang hiya. Mahal na Emperatrice, kaya mo ba akong patayin ngayon? Ah, ikaw. Ganap na puno ng Yuanying. Napakalaking gulat. Akala mo sino ang katulad mo, na may ganitong kahinaan sa talento. Baka subukan mo dito ang Xuan Huangjing. Ha! Yung maliit na espiritu na bato. Muli itong inilabas, nakakahiya. I refine. Sandali lang. Ang aking espiritual na lakas. Sinasipsip ng espiritual na bato ang aking lakas. Ginoong Lin, alam naming nagkamali kami. Ayokong maging katulad niya. Palayain mo na ako. Ang Shuixingzong ay nagnanais na maging alipin. Nakakatawa. Patayin kayo. Ang inyong sekta ay sekta ko rin. Pagkakabitin. Malapit na ang oras. Ikaw na ang susunod. Kayo mga putang ina. Lihim na batas. Pagbabalik sa pinagmulan. Tumaas ang kanyang aura. Yugto ng pagpapalitan nyo. Haha. Sabi ko na. Hindi kayo makakalabas. Inay, mag-ingat. Mamatay ka. Enye, akala mo ba kayang patayin mo ako? Enye, akala mo ba kayang patayin mo ako? Subukan mo. Buti na lang at nag-aral ako ng Xuan Huangjing. Selyo ng bato. Ako ay nasa yugto ng pagsasakatawan. Isang maliit na Yuanying. Bakit ako matatalo? Linloo, ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Paano mangyayari yon? Linlo, hindi mo ako matatalo. Nais niyang sumabog. Tanggapin mo. Alatlu, isa lang akong bahagi ng kanyang sarili. Kapag natapos na ang pangunahing misyon niya, yun ang araw na ikaw ay mapaparam. Ah, hati-hati ng sarili. Ano iyon? Patay na siya. May nagpaslang sa kanya. Mukhang totoo ang sinabi niya kanina. Ah, sakit. Naalala ko na. Ang nakaraang buhay ni Wei Heng ay ang Dark Shadow Lord. Mahusay sa art ng pagkakahati-hati ng sarili. Kaya niyang magpadala ng mga kopya niya para mag-ensayo. At saka, niyayakap niya ang lakas ng mga kopya para mapalakas ang sarili. Makakatulog lang, umaangat na. Ano kaya ang pinaplano ng mismong katawan niya? Kailangan na nating maghanda ng maaga. Malaki ang balak ni Wei Heng.
Umalis na tayo pabalik sa paaralan. Xiao Yao Zong. Zong. Huwag ka nang magpumilit. Magsawa ka ng sumuko. Pasukin mo ang langit kong yan. Ako na ang mamatay. Hindi ako kailanman magtatraidor. Kung ganon, mamatay na tayong lahat. Banal na pader ng bato. Bumalik na ang punong sekta at mga matatanda. Mabuhay ang punong sekta. Habang wala ako, pinagsasamantalahan ang aking mga disipulo. Simula ngayon, maaaring walang limitasyon ang mga disipulo ng sekta sa pagkuha ng mga yaman ng sekta. Ipakita na ang inyong mga kakayahan. Mabuhay ang Panginoon ng sekta. Hayaan silang makita ang lakas ng ating sekta ng kalayaan. Sama-samang ibon. Isang sama-samang ibon. Mga disipulo, ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na lakas. Mga ginoo ng sekta. Ngayon, alam niyo na ba kung saan ang ating agwat? Ang yabang mo na. Ako muna ang magpapakita sa'yo. Wala ba kayong kaalaman sa sarili niyo? Paano ka naging ang bilis mong tumaas ng lakas? Shit! Tulungan mo ako. Ang bagal niyo. Sumabog. Ahem. Mag-withdraw. Nandito na tayo. Kailangan nating mag-iwan ng kahit anong alaala. Mabilis, tumakas ka. Sa mundong ito, wala nang ibang mas magastos pa sa'yo. Linlu. Parang masyado tayong mayabang sa ating mga galaw. Walang anuman. Ganyan kami. Ito ay tinatawag na kalayaan. Huwag mag-alala. Alam ko ang aking hangganan. Talagang karapat-dapat sa tawag na amang buhay. Ay! Panginoon! Dumating ang tagapagdala mula sa templo ng sikreto. Pasukin niya. Malugod na tinanggap ang dumating na tagapagdala. Ikaw ba si Linlu, ang emperador ng lupa sa templo ng langit? Ano ang pakay mo sa pagdating ngayon? Sabi ng aming pinuno, ipasa mo lang ang pamana ng Xuan Huang. Tinitiyak kong ligtas ka dito sa mundong ito. Ah, nagmamakaawa ka lang pala. Sapat na ba to? Bakit hindi ka nagsasalita? Mukhang hindi pa sapat. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Alat Lu. Kaya pakiusap, dalhan mo ako ng isang liham. Sinasabi ko na palaging welcome ang Chan Shije sa aming Xiao Yao Zong para humingi ng tulong. Ang tatay ko ay astig. Linlu. Inilista tayo ng Chan Shije bilang masamang sekta. Nakipagsabuatan pa sa tatlong pangunahing sekta ng Songzao. Naghahanda silang magtulungan para labanan tayo. Ano? Ang ganda. Ano ang alam mo? Tamang-tama, gamitin natin ang pagkakataong ito para palawakin ang sekta. Palawakin. Ganito na kalaki ang bundok. Paano natin ito palalawakin? Hindi ba't may langit pa? Linlu, pwede rin pala ito. Ngayon meron na tayong lumilipad na lungsod. Linlu, dapat ba tayong maging mas maingat? Ang importante, mapipilitan silang sumuko sa atin. Puntahan ni Wang He para mag-imbestiga. Tingnan kung alin sa mga sekta ang gustong maghiganti sa atin. Sige, ama. Malakas ang kapangyarihan ng mga sekta sa Zongzao. Maaaring. Walang problema. Kailan ko pa nakain ang gamot na iyan, magtiwala ka lang. Amang Panggala, Amang Panggala. Amang Panggala. Sekta ng espada, pambansang puok, tahanan ng kagamitan. Lahat ay nagbabalak na saktan tayo sa lihim. Talagang malaki ang mukha ng aking sekta na to, ah. Mag-isip ka ng paraan. Dahil gusto nilang hanapin ako. Kaya pupunta na lang ako sa kanila. Mag-isip ka ng mabuti. Mga matatag na sekta ang mga iyon. Akala niyo ba pupunta ako para mamatay? Gusto kong biglain siya. Isa-isang talunin. Ang amain ay amain. May malawak na pananaw. Nakilala sa Zongzao. Kaya hindi na tayo maliitin ng iba. Sino ang dapat nating piliin na sekta muna?
Sekta ng Espada. Nakapag-isip ka na ba? Ito ang may pinakamataas na labanang lakas sa tatlo. Walang problema. Kung maglalaban, piliin ang mga elite. Labanan ang mga mahina. Akala nila na kaya ko lang magpahirap sa mga mahina. Amang-ama. Ang galing mo talaga. Matagal na akong hindi nag-lottery. Subukan natin. Gumastos ang host ng mga puntos para sa lottery. Premyo, espiritual na likido. Epekto. Nagpapataas ng antas ng umiinom. Walang limitasyon sa dami. Ito ang espiritual na likido. Ha! Parang gatas ah. Naging ika-4 na antas na ako. Ako ay ika-6 na antas. Sakto lang. Ako ay nasa ika-8 antas lang. Tara na. Simulan ang sword set. Simulan na. Subukan mo ito. Nilapastangan mo ang aking espada ng sekta. Mamatay ka. Gusto mo pa bang makipaglaban? Sapat ang aking inventaryo. Ano ang iyong hinahanap? Maaari bang makita ang bato ng espada? Sabihin mo sa Zongzao. Huwag mo akong istorbohin. Linlu. Totoo bang walang hanggan ang iyong espiritual na bato? Sistema. Saan nga ba nagmumula ang espiritual na bato? Kulang ang pahintulot. Mangyaring kumpletuhin ang huling misyon. Tuklasin ang pinagmula ng mga espiritual na bato. Naipamahagi na ang mga pahiwatig. Itigil muna ang mga usapin sa Zongzao. Pupunta tayo sa isang lugar. Saan? Pupunta tayo upang hanapin ang pinagmula ng mga espiritual na bato. Ang lihim na ito ay tiyak na mas malaki kaysa sa anuman. Umalis na tayo.